Kinben Book 5, Chapter 92. Left-handed si Kyle, kaya dapat alam kong ang comfort hand niya sa pagkontrol sa bola ay ang kaliwa niyang kamay. Sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili nang mahuli niya ang gagawin ni Lastimosa. Hindi na rin daw siya dapat pang mag-doubt kung matatalo niya ito o hindi sa labang ito. Isa itong team game basketball at sa ganitong pagkakataon ay marami siyang bala na kayang ibato. Isa raw siyang team player at mananatili raw ito sa kanya. Nakuha nga ni Ricky ang bola at agad siyang napahinto nang dikitan siya ni Lastimosa na halatang desididong mabawi ito. Agad tuloy siyang napadribble ng bola sa kanyang likuran at napangiti ito nang kumawala iyon. Isang no-look pass iyon na kinaseryoso ni Lastimosa. Nakuha nga ni Flores ang bola at mabilis na nilampasan silang dalawa na nasa gitna ng court. Hinabol naman agad ito ni Gomez at naging dahilan ito upang si Flores ay mapahinto. Nakaramdam kasi siya ng kadelikaduhan at napangisi agad si Gomez sa ginawa nito. Nahuli niya ang galaw ko kanina. Hindi ako dapat maging kampante. Magaling din ang Gomez na ito. Sabi nga ni Mover sa sarili. Wala ngang fast break na naganap dahil nakompleto na nga ang 10 manlalaro sa side ng Kalapan. Agad nga rin siyang nilapitan ni Marlon para sa screen at dito na nga nagawang lampasan ni Flores si Gomez. Nagkaroon nga ng switching at si Vincent ay napaseryoso nang bigla ring tumakbo si Magbuo papunta sa basket. Kailangang hindi ako layuan ng katapat ko, sabi naman ni Ricky sa sarili, dahil bigla-bigla na lang nagbibigay ng help defense si Lastimosa base sa nakita niyang laro nito. Dahil nga dito kaya bumigla siya ng takbo na ikinaseryoso ni Kyle na agad na napahabol sa kanya. Habang papatakbo nga si Mover ay dito na nga niya ibinato pataas ang bola at nang masambot ito ni Magbuo ay doon na rin mabilis na kumilos si Rayos at iniwanan na nga niya si Lee. Isang double team ang ginawa nila kay Magbuo at makikita naman ang mabilis sa pagsigaw ni Marky para hingiin ng bola. Si Marlon ay marahang napatras dahil nakaramdam siya ng pasimpleng tulak mula sa bumabantay sa kanya. Nag-iingat nga rin siya dahil posibleng mag-flop daw ang mga ito. Akin na Kuya Marlon. Bigla na nga lang bulalas ni Ricky na biglang dumating sa likuran nito. Si Lastimosa nga ay napaseryoso sa ginawa ni Marky Lee sa kanyang pagdidelay. Mabilis ngang ipinasa ni Magbuo ang bola kay Mendez at dito na nga nagulo ang depensa ng Oxy nang biglang ibato ni Mendez ang bola papunta sa kabilang dulo ng kanilang side. Biglang lumitaw roon si Sanchez na mabilis na nagpakawala ng tres. Isa pang delikado kay Mendez, ang court vision niya. Sambit nga ni Derek Soko na kasalukuyang katabi sina Tank at Reggie. Passing at scoring. Dito ka mapapaisip kung pupuntos ba siya o hindi. Dagdag naman ni Aguilar na marahang napangiti. Pumasok ang tres ni Sanchez at napatayo agad ang mga players sa kanilang bench matapos iyon. Si Maki nga ay napangiti dahil sa ginawa ni Mendez at pagkatapos ay napatingin siya kay Lastimosa na napapailing na lang sa nangyayari. Magaling kang humuli ng galaw ng kalaban, pero paano mo huhulihin ang mga gagawin ng isang iyan? Sabi pa nga ni Maki sa sarili at makikita nga rin ang masayang apiran ni na Sanchez at Mendez matapos ang play na iyon. Ang galing noon Dre, sabi ni Mendez at medyo nakaramdam ng hiya si Sanchez dahil sa sinabi nito. Napatingin na nga lang siya sa malayo at naalala ang kanyang kapatid na si Kenneth. Naalala niya ang sinabi nito noong bago siya pumunta ng Palawan. Sigurado ako Kuya, magiging masaya kang maglaro ng basketball kapag naging kakampi mo si coach. Kalokohan. Nasabi na nga lang Dre sa sarili na mabilis na hinanap si Gamboa upang ito ay kanyang bantayan. Isa na nga lang ang lamang ng Oxy matapos iyon. 58-57 ang naging score at habang pinapatalbog ni Lastimosa ang bola papunta sa kanilang side ay napatingin na lang siya kina Rayos at Gamboa. Kailangan ko ng screens, sabi nga ni Lastimosa at nakuha naman agad ito ng dalawa. Gagamitan ko rin ng utak ang game na ito. Kung kaya mo akong agawan ng bola, sa kakampi mo ako lilipat na sigurado akong hindi ako mapipigilan. Sabi nga ni Lastimosa sa kanyang sarili. Napangiti na nga siya kay Ricky at sa kanyang pagkanan na isang mabilisang screen ang ibinigay sa kanya ni Rayos. Nakalayo agad si Kyle kay Mendez at dito na nga siya agad na tumalon. Sinabayan din naman siya ni Marky Lee pero mabagal daw ito. Tingnan natin ngayon ang gagawin ninyo. Sabi nga ni Lastimosa sa sarili. At ang simpleng screens na tulad nito at ang space na magagawa nito ay sapat na raw sa tulad niya para umiskor sa labang ito. Sinagot nga kaagad ni Lastimosa ang ginawa ng Kalapan at isang tres ang kanyang ginawa na kinaseryoso ni Coach Isaiah. Depensa na agad, bumaba na kaagad kayo.
sigaw nga ni Kyle sa paglapag niya. Agad nga rin nagtakbuhan ng kanyang mga kakampi at sa pagdating nga ng mga players ng Kalapan sa kanilang side ay agad nilang dinikitan ang kanika nilang mga katapat. Nakakatuwang may leadership din sa loob ng court itong si Kyle. Sabi nga ni Coach Parcival na pasimpleng napatingin sa kabilang bench. Kung may Mendez daw sila, may Lastimosa naman daw ang kanyang team. Mas lalo ngang umingay ang crowd dahil sa mabilis sa pagsagot ni Lastimosa sa Kalapan. Ito nga rin na nagpataas ng kumpiyansa ng kanyang mga kakampi. Si Vincent nga ay seryosong dinikitan si Flores, habang si Gamboa naman ay marahang bumuntong hininga at ginising ang sarili na kailangan nilang manalo sa larong ito. Gusto kong maramdamang mag-champion sa ligang ito. Ito na ang chance na iyon, kaya hindi ko ito sasayangin. Sabi pa nga ni Rayo sa kanyang sarili na tinabihan na si Marky Lee. Ako ang starting center ng Oxy, kaya dapat makipagsabayan ako kay Magbuo. Sabi naman nila Nete sa kanyang isip na dinikitan na kaagad ang sentro ng Kalapan. Kagaya ng Kalapan City players, desididong manalo rin ang mga kalaban nila. Nakakay Mendez na nga ang bola at sa pagdating niya sa harapan ni Lastimosa ay dito na nga nagwala ang crowd. Si Kyle ay agad na humanda at si Ricky naman ay maingat na pinatalbog ang bola. Pakiramdam nga ni Mendez ngayon ay parang isang malaking pader si Lastimosa para manalo sila rito sa liga. Bumilis at bumaba ang kanyang dribbling na sinagot naman ni Kyle ng isang mabilis sa pag-abante. Iniiwas naman ni Ricky ang bola at sa muling pagbalik nito sa kanyang kanang palad ay doon na nga siya kumaliwa para magamit ang dumating na screen ni Magbuo. Umikot agad si Ricky at naging dahilan ito upang sila Nete ang humabol sa kanya. Nagkaroon nga ng switching kaso tumakas agad si Kyle mula kay Marlon na mabilis namang nirespondihan ni Mendez ng isang bounce pass sa pagitan ng dalawang kalabang humabol sa kanya. Sinambot ni Marlon ang bola at pagkahawak niya rito ay bigla siyang huminto. Dito naman mabilis na pumihit sila Nete at tumalon. Sinabayan nga niya sa ere si Magbuo at may gigil niyang pinalo ang bola mula sa kamay nito. Mahina ang sentro ng Oxy. Kayang-kaya na ninyo ang isang iyon. Talo sa rebounding sila Nete. Makikita nga si Peter Lanete na masayang masaya sa nangyaring pagpili sa kanya ni Coach Barcibal para maging main center ng Occidental Mindoro ngayong Mimaropa League. Sana kasing galing niya si Kuya Ivan. Narinig nga niyang winika ni Julius isang beses nang sila ay nagpapahinga matapos mag-practice. Ano na Lanete, kung hindi mo ako magawang pigilan, paano pa kapag nasa Mimaropa League na tayo? Sabi pa nga sa kanya ni Rayos nang magawa nito siyang mapuntusan. Napakawalan nga ni Magbuo ang bola at hindi naman siya napigilan ni Lanete. Tumama sa ring ang bola at napakuyom na lang si Marlon nang sumablay ang kanyang bitaw. Bigla kasi siyang nagkaroon ng agam-agam nang makita ang tingin sa kanya ni Lanete na alam niyang mali. Sa paglapag nga nila ay mabilis silang tumakbo sa harapan ng basket. Dito naman sabay na tumalon sina Marky at Rayos para sa rebound. Napaseryoso na nga lang si Lee dahil natalo siya sa rebounding. Paglapag nga ni Rayos ay agad niyang iniiwas ang bola mula sa muntik ng umagaw sa kanyang si Magbuo. Napangiti na nga lang siya rito at pagkatapos ay ipinasa niya kay Gomez ang bola na biglang nilampasan si Flores. Isang spin move crossover iyon na kinaseryoso ni Flores. Ang mga nag-cheer naman para kay Lastimosa ay nagwala. Makikita nga rin ng mabilis sa paglampas ni Kyle kay Mendez. Pagkakita nga ni Gomez dito ay agad niyang ipinasa rito ang bola. Pataas ang pasang iyon at ang mga manunood ay napaseryoso nang makita ang pagbilis ng takbo ni Mendez. Ang coach nga ng Oxy ay napaseryoso dahil nang sasambutin na ni Kyle ang bola ay nagawa itong ma-intercept ni Mendez. Dito na nga rin nagwala ang mga manunood dahil paglapag ni Mendez ay agad siyang hinarangan ni Lastimosa na makikita ang pagseryoso dahil sa nangyari. Mabilis na kumilos si Kyle at sinabayan ang liksi ng kanyang kaharap. Hindi ka makakaalis dito, sabi nga ni Kyle sa kanyang sarili at nakita niya ang pagpihit ng kanang kamay ni Ricky. Mabilis na isinara ni Kyle ang kanyang mga binti kaso nang gawin niya iyon ay makikitang nakayuko na si Mendez. Nilampasan siya nito at dumaan ito sa kanyang kanang tagiliran. Sa likuran din ito tumalbog ang bola na mabilis na sinalo ng kaliwang palad nito. Naiwanan nga ni Mendez si Kyle Lastimosa at maging si Maki Romero nga ay napatayo nang makita ang paglampas ni Mendez kay Gomez na sunod na humarang dito. Kasunod din ito ay ang pagharang kay Mendez ni Rayos na bigla niyang hinintuan at sinundan niya ng biglang pag-iwas. Ang bola nga ay umangat sa harapan niya at nang dambahin naman ito ni Gamboa
ay bigla niya itong pinalo. Ang mga manonood ay nakatayo na dahil pagdating ni Mendez sa harapan ng basket ay agad siyang tumalon. Sinabayan nga siya ni Gamboa mula sa likuran at ni Lanete mula sa kanyang harapan. Tila nga kung pagmamasdan ay isa itong malaking kalokohan. Kaso nang hulihin ng dalawang bola ay nabigla sila nang wala na ito sa kanang kamay ni Mendez. Nasa kaliwang kamay na ito ni Ricky na biglang gumalaw sa kanyang likuran. Isang extra pass pa pala ang bibitawan nito na siya namang ikinadating ni Dre Sanchez at dito na nga napakuyom si Rayos na sinabayan ito sa ere. Napangisin na nga lang si Dre nang harangan siya ni Rayos. Naalala niya nga bigla ang magugulang na plays nito kung kaya hinawakan niya ng dalawang kamay ang bola at tumalon. Paglapag nga ni Mendez ay makikita pa ang pagtaas ng dalawang kamay nito habang nakatingin sa crowd. Si Dre nga ay dinakdakan si Rayos na napabangga pa ang katawan dito na naging dahilan upang siya ay may tulak palayo. Hindi lang iyon, sumilbato rin nga ang referee at bumulalas ito ng basket counted pagkatapos. Shit! Naibulalas na nga lang ng mga nakasaksi sa pambihirang play na iyon. Paglapag nga ni Dre ay napangiti siya nang makita ang ngiti at thumbs up nang nag-execute ng play na iyon. Kumawala nga ang malakas na apiran ni Mendez at Sanchez at pagkatapos noon ay napaseryoso naman si Rayos na hindi makapaniwala sa pangyayaring iyon. Katabi nga nito sina Gamboa at Lanete na napakagat sa setup na ginawa ni Mendez. Akala nila ay i-score ito pero ang kanilang prediksyon ay nagkamali. Nakalimutan din nilang ito ang point guard ng Calapan City. Point guard, magagawa mo kaya ito Ricky sa Maharlika League? Naroon na ang kakayahan mong pumuntos. Pero naroon din ang threat sa marami na ikaw ang magiging best point guard ng ligang iyon kung magiging ganito ang magiging laro mo. Sabi nga ni Coach Isaiah sa isip na nanginig ang labi dahil sa excitement ng maisip iyon. 61-59 ang score at lamang pa ang Oxy matapos ang play na iyon ng Calapan. 6 minutes and 20 seconds lang din ang natitira sa ikatlong quarter.